Magandang araw sa inyo mga kagala. May gusto akong ibahagi sa inyo ngayong araw na ito. Natutuwa lang ako kaya gusto kong ibahagi sa inyo. Ayan. Noong nakarang araw kasi, naguhukay sadya kami ni Di para gawing Poso Negro kasi nga wala pa kami CR. Ngayon mga kagala, kung susumahin talaga, napakahirap talaga ng bukal dito sa amin. Kasi mataas nga yung lugar namin. Ngayon sa paghuhukay namin ni Di, nung tumatagal, nagtaka siya kasi sa paghuhukay niya ng paghuhukay, nagiging basa na yung ilalim niya, tas malamig. Ituwan-tuwa naman kami kasi kumbaga 2 metro lang to kumpara doon sa ibinabahagi ng aming kapitbahay na sa aming kasano. Talagang 20 meters na nahukay nila o higit pa. Talagang wala ni kunting sinyalis ang bukal iwala. Kami tuwan-tuwa kami kasi napaka blessing talaga ito para sa amin kasi nga 2 metro lang hinukay namin, hindi namin ine-expect na dapat ito igagawin nga namin Poso Negro sa paghukay namin. Pero nung palalim ng palalim, para sa pangalawang metro, asanilas na paghukay na yun ni Di, naisipan lang niya na magpasubra ng siguro mga 3 inches pa na lalim. Ayan, sa paghukay nga ni Di, ayan, unti-unti na siyang nababasa tapos bigla siya nagkaroon ng bukal. Tapos syempre natutuwa naman nga kami ni Di kasi ayan kahirap-hirap magkaroon ng tubig dito tapos biglang may bukal kami dito na ganyan. Ay kaya lang, parang natuwa naman kami na medyo nalungkot kasi natuwa kasi blessing ito sa amin. Medyo nalungkot lang kasi kumbaga, ang hirap mga kagala talaga maghukay kasi puro dapi ito. Pinag-iisipan namin ni Di kung itutuloy-tuloy namin gagawin na lang itong Poso Negro o gagawin balon talaga. Kaya ito ngayon si Di, maghuhukay pa siya ng ng 1 metro, maghuhukay pa daw siya ng 1 metro. Obserbahan namin, kapag hukay namin ng 1 metro at lumalakas ang tubig niya, gagawin na lang namin siyang balon. Pero kapag hukay niya ng 1 metro at ang tubig naman niya parang, ayan, ganyan lang, steady ganyan lang na hindi na talagang mas tataas, mas dadami. Baka gawin na lang namin siyang Poso Negro namin. Kaya ito ngayon, obserbahan na ni Di. Umpisa na ulit niyang hukayin kung ano mangyayari. At mamaya i-update ko kayo kung ano mangyayari sa gagawin ni Di. Gumulang pabalik sa iyo. Ayan mga kagala, kasi hindi masabi talagang sinip yan nung pinagliguan. Gawa na ng tag-araw naman, nagkaroon talaga siya ng ganyan. Kung sinip yan, sa 4 na timba lang naman ng tubig araw-araw, dapat hindi siya nakaabot ng ganyan kalalim. Saka ilan na nga yung lumusong diyan ng aming mga kapitbahay. Akin na di. Yun nga, isabi nila malamig daw. Kaya talagang bukal siya. Ouch! Ayan mga kagala, makalipas ang 2 oras. Kulang-kulang 1 metro yung nahukay ni Di. Ayan mga kagala, yun na nga siya. Kanina pa namin inoobserbahan kung siya ay magtutubig kumpara nung dati. Yung tubig niya ay meron pa rin naman pero mahina. Parang humina. Pero nung nakaraang araw nga, mapuno man siya, halos 1 dangkal lang ganyan. Kaya nga rin napag-isipan na rin namin na kung ituloy na nga rin lang kaya. Kasi nga, kung may bukal man siya, hindi naman siya ganung malakas. Marahil lalakas talaga siya kung huhukayin mo pa siya ng malalim. Kaya lang hindi natin alam kung gaano pa mas kalalim ang dapat na hukayin para lang mas lumakas ang bukal niyan. Pero dahil talagang wala kaming pagpipilian mga kagalat, napakahirap talaga. Sana po maintindihan ninyo. Pasensya na pero salamat talaga. Talaga natuwa naman kami kasi may presensya dito ng malamig na tubig at may kaunting bukal. Siguro mga kagala, yan na lang itutuloy namin gawing Poso Negro kasi kailangan na rin namin talaga makagawa. De! Gaano ang final mong pakaramdam mo? Wala na yan. At nawala na. Taas-taas ay short at kita ka dito sa vlog ko. Papantayin ko na lang mamaya. Tapos itutuloy na lang natin gawin niya ng Poso Negro na ang final naming decision daw ay ito na lang yung gagawin namin Poso Negro. Kasi hindi naman siya talaga sasabihin na bukal na talagang maraming tubig. Ay basta yun na lang, basta nagpapasalamat kami nagkaroon kami ng ganyan. Pero siguro naiintindihan naman ng kalikasan yung aming decision ngayon. Pwede ako mga baton mo naman. Sayang yung mga Malalit lang. Ayan, kasabi niya. Ito. Lalim ito eh.
Yan yung aming pangalawa mga kagalang gulong. Bali sinisiksik namin ng mga bato at lupa dyan sa gilid. At yung gitnang bakante na lang yun ang matitira kasi yun ang malalagyan ng ating mga dumi. Yan. Kuha tayo ng panibagong gulong ng truck doon sa kabila. Limang gulong ito mga kagala ng 10-wheeler. Tatlo pa yung ating ilulubog. Bing, bing, bing. Kung di pa gumawa na si Ar, hindi ka makakabalik sa paglalaro ng gulong. Si Papa okay. Tan, tan, tan. Naglaro ang kamukha ni Papa okay. Hindi nga naglalaro si Papa. Hindi ko maglalaro. Dito ka? 1, 2, 3. Alis ba? Bitawan daw. Bitawan ko? Maya. Ano, tanggal. Bitawan. Ilahin mo to. Yan. Yan, ipantay na namin. Wait lang di. 1, 2, 3. Yan, init. Paala na ulit ng lupa. Taas-taas na. Tapos ang aming pangatlo ilagay. 2 na lang. Ay. Masama na ang Yan. Asawa pa. Asawa pa. Pang-apat. Okay, yan mga kagala. Tapos na kami maglagay ng aming mga gulong. Nairaos din yung 5 gulong. Oh. Yan. Malalim din siya. Mahigit 3 litro din yan. Oh. Lalim din. Tapos kailangan nga lang talagang may mga bato-bato yung gilid sa kadasikin mo ng lupa. Yun. Nakaraos kami ng isa. Titingnan namin bukas kung masisiminto na yan namin ni D. Para tuloy-tuloy nang matapos kasi tuwing Lunes at hanggang Biyernes siya ay may trabaho. Sabado, Linggo lang yung pahinga niya. Kaya inararaos na rin magawa yan si Uli.
Ito na lang datapos ang aking vlog para sa pagpapakita ko sa inyo ng aming ginagawang puso negro namin. Okay mga kagala, bye bye! Salamat sa panonood, bye bye!